Bakit hindi pumirma si Congressman Busita sa impeachment laban kay VP Sara? Panoorin hanggang dulo. Malaking balita ngayon, ang impeachment ni VP Sara. Kayo po ba ay kabilang doon sa mga bumoto? Actually, Sir Julius, nung nagkaroon itong sinasabing botohan, meron kasi akong prior commitment do sa mga Muslim leaders. May meeting ako at ang mga ito ay galing pa sa iba't ibang probinsya. Kaya po, nung naganap itong tinatawag na botohan, wala po ako sa Kongreso. Pero na-notify ho kayo? Meron po kaming scheduled hearing sa isang committee, ito sa ethics. At ang sabi po, cancel yung hearing dahil mayroong meeting. Meeting? Meeting, yes po. Hindi po klaro. Hindi klaro. Meeting, but of course, official pa rin yun. Pero wala ho kayong hinala na yun ang pag-uusapan doon sa sinasabing meeting na yun? Wala po, dahil hindi naman ito first time na nangyari na may ma-receive kang urgent notice or meeting. Oo, kaya hindi nyo na ho kinancel yung inyong mga meeting sa mga Muslim leaders. Yes, kasi po. hindi specific yung invitation. Yes po. At the same time, masyadong insulto naman sa mga kapatid nating Muslim leaders na galing sila sa iba-ibang probinsya tapos outrightly bigla akong ika-cancel. Oo nga. Opo. Oo. Okay, so hindi po kayo nakaboto ron. Pero ngayon po higit na po sa number of votes, no? 215. Kapag ganyan ho ba ay hinihikayat pa ho ba yung iba mga congressman, yung katulad po ninyo na hindi pa ho kayo nakakaboto, na magbigay din ng inyong mga boto? Actually, ang nakita ko naman po sa House of Representatives, wala namang hikayat na nagaganap Ibig sabihin po, nire-respeto naman ang leadership ang desisyon ng bawat congressman. Wala pong nagaganap na hikayat. Okay. So ngayon po na-impeach na si VP Sara, ano po sa tingin nyo mangyayari dito? Pag ito yung naipasa na po sa Senado, ano mga ina-expect Ay, alam nyo, Sir Julius and Ma'am Tintin, mandato kasi ng House of Representatives na once may nag-file ng impeachment complaint, wala pong pwedeng gawin ang Kongreso kundi tugunan ito sa pamamagitan po ng botohan. At siyempre, nandyan po yung articles of impeachment. So, yun lang po ang papel ng Kongreso. Walang, other than that, wala po Yun po ang legal na mandato. And after that, yun po ang basihan na, sabi nga po ninyo, more than one-third, almost two-third yata. Kaya isusumiti po yon sa Senado. Parang ang Senado po ang magsisilbing korte para ganapin ang trial. Sa kanila po yung final judgment. Hindi po sa Kongreso. Pero pwede ho bang tanggihan ng Senado yun? Kung baga hindi nila aksyonan yung... Ay mabigat po yon. Hindi pwede yun? Kasi po mandato yon. Parang kayo rin. Kung baga kami po mandato may mandato. Mandato. Hindi mo pwedeng tanggihan kasi yan ay nasa Constitution. Mandato. Gagampanan mo. Whether you like it or not, mandato. Linawin ko lang, Congressman, kapag nasa Senado na ho yan, pwede ho ba nilang ibasura yung impeachment complaint based on sa pagre-review po nila? O wala ho silang choice kundi mag-proceed sa isang impeachment trial? Kapareho din po yan sa korte. Hindi nila pwedeng tanggihan. Kailangan magkaroon sila ng trial. At doon po, magkakaroon din sila doon ng botohan. Doon po malalaman kung ano talaga ang final judgment. Sila po ang husgado. And I think two-third ang dapat pumabor para ma-impeach itong nakasalang. Opo. Which is, I think, parang 16. Yes po. 16 na kailangan. 16 po. Out of 24, 16. Hindi ko lang sure, Ma'am Tintin. Pero paano pag hindi nakuha yung numbers na yun? Ano ho mangyayari? Ibig sabihin, below 16. Ano mangyayari? Ayun yung binabanggit mo na parang naibasura na rin. Pwede ibasura din. Ang importante lang po, ma-process. Hindi pwedeng basta ibabasura lang. Opo. Kailangan na malinaw. May trial talaga. Meron talagang parang kumbaga sa piskal, may hearing. May hearing. Opo, talagang kailangan nilang gampanan yung mandato. Pero pagdating ho sa impeachment trial, wala na hong kongresistang sasali doon. Wala puro mga po. senador na lang ho ito. Wala po, puro senador. Kasi na-witness na rin natin yan Silang lumalabas na corona hukom. noon. Yes po, silang lumalabas na hukom. Sila lalabas na hukom. Opo.
Ayun. So, gano'n na nga mangyayari, Mamo, no? Yeah. Oo. Papu. Meron na. Mahirap, quote-unquote, Sige, basahin mo, Mamo. mahirap mag-react kung hindi natin mababasa kung ano yung official statement. Baka masobrahan o magkulang yung reaction ko. Kailangan nating antayin. Yan po ang pahayag ni VP Sara Duterte. Yan po ang kanyang reaction. Binasa ko lang yung quote. Hindi po ako yung nagsasabi nun. Ito ang pangalawa niyang reaksyon. Mainit pa rin po yung usapin ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ano ho ba ang nyo sa Kongreso? Kayo po ba ay na-approach, na pag-usapan po ba ninyo ito sa mga kapwa nyo kongresista? Ito pong impeachment complaint. Alam niyo po, sa usaping impeachment complaint, ang nakakatuwa naman sa mga kasama nating kongresista, walang nagsasabi, nag-i-impluwensya o hinihikayat. Wala naman pong ganon. At hindi po namin napapag-usapan yan. At nabanggit nyo din lamang, Ma'am Cheryl, yung impeachment. Alam naman po ng taong bayan, may impeachment cases na isinampa sa ating Vice President. At alam nyo naman, yan po ay bago po nagkaroon ng pagsasampa ng kaso na ganyan, nagkaroon po ng investigation sa Kongreso. At alam ko, Ma'am Cheryl, alam mo na kapag may investigation sa Kongreso, ay sinasabi lagi, kabundot niyan, investigation in aid of legislation. So, ipagpalagay na lamang po na merong maling paggamit ng pera o ng pondo. Ang tanong po, kung sabihin natin, paila ng impeachment case at na-impeach nga, halimbawa po, hindi ko naman sinasabing gano'n ang mangyayari. Ang tanong, mariresolve ba ang problema ng taong bayan kaugnay sa maling paggamit ng pondo? Ibig sabihin po, mas pipiliin ko na dahil sa naganap na investigation, magsulong ng batas na kung saan mapipigilan yung maling paggamit ng pondo. Kasi, kung kasuhan si VP Sara, by the way, paglilinaw po, hindi man ako nakakonect na parang sasabing sip-sip o whatever. Ang tinitingnan ko lang po ay yung maging patas ang pananaw base sa sariling opinion. Maaaring yung iba'y magagalit sa akin, pero wala po tayong magagawa. Yan ang pananaw ko eh. Tinanong po ninyo ko. So, dapat po, kasi pag lilinawin ko, pag in-impeach siya, hindi naman ma-resolve nun, yung talagang pangkalatang problema. Dapat, ang magiging action o end result, yung magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan. Parang bakit? Siya lang ba? Di ba wala na bang iba? So, yun lamang po ang pananaw ko. But with respect to other congressmen, at sa ating mga kasama, paumanin po, yun po ang aking opinion. At hindi ko naman inaasahan, tatanong po niya yan sa akin. Sa darating na halalan, suriing mabuti ang ibobotong kandidato. Huwag kalimutan, numero 12 sa balota, Colonel Busita kakampi natin sa Senado.